espesyal na araw. Bakit po? Yan, dahil Father's Day. Sapagkat ngayong araw, ay pinatiriwang natin ng araw ng mga tatay. Taas nga po lahat ng kamay ng mga tatay. Yan, okay po. Nais ko po kayong batiin lahat ng Happy Father's Day po. Yan, Happy Father's Day po. Yan, batiin nga po natin ang mga tatay natin ng Happy Father's Day. Bago po tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako muli sa isang panalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataon na muli kami makakapag-aral ng iyong salita. Salamat Lord sa pagkakataon na gamitin mo po na ihayag ang iyong salita. Patuloy na ko po siyang manguna sa aking buhay, Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan, ang nakikita mo sa aming puso, Panginoon, ay pakalinisin mo po upang maging pagpapala ako sa buhay ng mga kapatid ko ito. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, ikaw ang siyang makilala ngayong umaga, Panginoon. Ang mensahe mo, ang patuloy na humingo po sa puso ng bawat isa. At nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, ang patuloy na kumilos ngayong umaga sa gawain ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sino po rito ang nakakaalam ng tungkol sa barkong Titanic? Sino po ba rin nakapanood ng Titanic? Oo, naman yung mga hindi nakapanood, no? Yan. Okay. Ano o sino po ba ang naaalala ninyo kapag naririnig niyo yung salitang Titanic? Yan. Kita natin yan. Sino ang pag naririnig niyo yung word na Titanic? Ano yung naaalala ninyo? Yan. Siyempre, unang pumapasok sa isip natin si Rose and si Jack. Ayan, di ba? Sila yung love team dyan eh. Di ba? Si Rose and Jack. Ano ba? Ano pa yung naaalala nyo? Siyempre yung barko. Ayan, di ba? Naalala din natin yung malaking barko na lumubog. Yan. Marami po ang hindi nakakaalam sa atin ng panahong lumubog ang Titanic. Meron pong isang pastor na kinilalang bayani dahil sa kanyang kasigasigan na iligtas ang mga tao. Hindi lang sa kanilang pisikal na kalagayan sa oras na iyon, kundi maging sa kanilang spiritual na kalagayan. Siya ay walang iba, kundi si Pastor John Harper. Yan. Panoorin natin ang video na ito upang makita natin ang kabayanihang ginawa ni Pastor John Harper habang lumulubog ang Titanic.
Nakita din natin yung ginawa po ni John Harper o ni Pastor John Harper bilang isang tatay at isang lingkod ng Diyos. Bilang tatay, ano po yung ginawa niya? Doon sa napanood natin. Sinugurado niya po muna na maligtas muna ang kanyang anak bago ang kanyang sarili. Ganun kadakila si John Harper bilang isang tatay. Sa pamamagitan ng pagpapasakay ng bata sa light bulb. Bilang isang lingkod naman ng Diyos, inuna niya ang ibang maligtas kaysa sa kanyang sarili. Hindi lamang po yun. Maging sa huling sandali ng kanyang buhay, nagsikap siyang maibahagi si Kristo sa iba. Di ba? Ang galing po. Nandun na siya sa pinakatrahedya ng buhay niya. Pero ano ginawa niya? Nagsumikap pa rin siyang magligtas. Hindi lang magligtas physically, kundi magligtas spiritually. Dahil nagpatanggap siya sa Panginoon doon sa mga tapong mundo. Diba? Napakagaling. At hindi nga siya binigo ng Panginoon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, niloob ng Diyos na makilala ang huling tao na nabahaginan niya tungkol kay Jesus. Gaya po ni John Harper, nais ng Diyos na magkaroon din tayo ng matinding pagmamalasakit para sa mga kaluluwang hindi paligtas o nakakakilala sa Kanya. Sapagkat ito ang naisin ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Sabi nga po sa 1 Timoteo, chapter 2, verses 4 hanggang 6, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat isang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong ito, si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubisin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Tandaan natin, gaya ng paggamit ng Diyos kay John Harper, tayo rin mga nakakilala sa Kanya ang gagamiting instrumento ng Diyos upang ang iba ay makakilala rin sa Kanya. Paano nga ba natin maaakay ang mga kaluluwa para kay Jesus? Meron po tayong 5 paraan upang maakay natin ang kaluluwa patungo sa ating Panginoong Jesus. Gaya nga po ng pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay How to Win Souls Effectively. Ito po ay mababasa natin sa John chapter 4, verse 1 hanggang 14. Yan. Sa mga talatang ito, makikita natin mismo ang halimbawang ginawa ni Jesus kung paano niya inakay ang taong naliligaw ang landas sa kanya. Sino po ito? Doon sa binasa natin kanina sa scripture. Yung? Wala, hindi po natin na sa scripture. Sino po yung niligtas? Yung sama? Samaritana. Yan. Unang paraan, to win souls effectively for Christ ay letter S po. Yan, anin po natin yung word na save. Yung letter S, ano po yung letter S? Salvation in mind. Yan po yung unang punto po natin, salvation in mind. Kung nais natin maakay ang mga kaluluwa upang sila ay makakilala kay Jesus, dapat lagi natin isipin ang kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon para sa mga tao. Sabi po sa John chapter 4, verse 1 hanggang 2 at 9, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Upang kumalma po yung tensyon na nararamdaman ng mga Pariseo kay Jesus, dahil sa panahon ito, unti-unting nakikilala si Jesus sa Judea at hindi ito magandang balita para sa mga Pariseo. Nagdesisyon si Jesus na bumalik ng Galilea. Tingnan natin po yung mapa ng Judea papuntang Galilea. Yan. Ito po yung Galilea, yan po yung Judea. Yan. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, kailangan niyang umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, kailangan dumaan siya sa Samaria. Sabi rin sa verse 9 kanina, hindi nakikilawilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Makikita natin itong mga Hudyo, mga
Jesus, hindi sila pwedeng makahilabilo doon sa mga Samaritano. Yan. Si Jesus ay isang Hudyo. Ngunit sa halip na iwasan niya ang daan papuntang Samaria, gaya ng ginagawa ng mga Hudyo, ninais pa rin niyang dumaan sa Samaria. Dadaan siya sa lugar ng mga Samaritano sa kaaway ng mga Hudyo. Makikita po natin yung mga Hudyo, dahil kakaaway nila yung mga Samaria, ang ginagawa nila, para kunyari pupunta po sila sa yung Judea, pupunta sila sa Galilea. Hindi sila dadaan sa Samaria. Kasi nga, kaaway nila yung mga Samaria. Ang ginagawa nila ay dadaan pa sila doon sa Jordan River, na nandun po sa gilid. Yan, doon pa po sila dadaan para lang makapunta sa Judea or para makapunta sa Galilea. Hindi sila dadaan doon sa Samaria kasi nga kaaway nila yung lugar na yun. Ngunit si Jesus, ano yung ginawa niya? Umiwas pa siya? Hindi, di ba? Ginawa niya, siya ay dumaan doon sa Samaria. Yan. Ngunit sinadya niya talagang pumunta roon dahil meron siyang nais kausapin at maligtas. At ito nga ang Samaritana. Makikita natin na si Jesus ay intentional pagdating sa kaligtasan ng mga tao. Ano man ang kanilang lahi, pinagmulan o kasarian, mahal niya ang lahat ng tao. Sabi po dito, Jesus was intentional to win lost souls. Ngayon, tingnan naman natin yung chart na ito upang malaman natin kung bakit ganoon na lamang ang hindi pagkagusto ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Ito yung reason bakit itong mga Hudyo at mga Samaritano ay meron silang away o meron silang tension. Una, yung mga Samaritano, sila po yung mula sa Northern Kingdom, yung angkan po ng mga Israelita na si Reuben, Simeon, Levi, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, at Jose. Yan, sa tingin nyo, sino po itong mga to? Itong mga binanggit ko pong pangalan, sino po ito? Kilala niyo po ito. Ito po ay mga anak nilo. Anak ni Jacob, mga kapatid po ni Jose. Yan, ito po yung mga angkan, mga anak po ni Jacob. Doon naman sa Hudyo, mula sa Southern Kingdom, ito naman po yung angkan ni Judah at ni Benjamin. Hindi na po natin papasahin yung mga verse sa bagay na lang kasi medyo mahaba po. Yan, yung Samaritano, nag-asawa ng mga hindi kapwa nila, Israelita. Yan, sa Hudyo, sumusunod sa kautusan tungkol sa pag-aasawa. Samaritano, sa bundok ng Gerizim, ang sentro ng kanilang pagsamba. Yung mga Hudyo naman, sa Jerusalem, ang sentro ng kanilang pagsamba sa Diyos. Tandaan natin na ang mga Samaritano ay mga Israelita rin, gaya ng mga Hudyo. Subalit nang nahati ang 12 lipi, ito ay yung mga anak ni Jacob, sa 2 kaharian, 10 angkan ang nasa Northern Kingdom. Biruin niyo po 10 sa mga anak ni Jacob, sila yung lumihis ng landas. Sino yung 2 natira lang doon sa mga Hudyo? Itong si Judah lamang at saka si Benjamin. At 2 angkan naman ang nasa Southern Kingdom. Nag-iba ng pagsamba ang 10 angkan dahilan upang lumayo sila sa tunay na Diyos. Yan, basahin na lamang po natin ang aklat ng Hari at Kronika. Yan, para mas lalo natin siyang maunawaan kasi medyo mahaba po kasi yung story na to. Kaya basahin na lang po natin sa inyong mga tahanan. Upang malaman natin ang dahilan ng paghiwalay ng 2 kaharian. Ito na ang naging simula kung bakit nagkaroon sila ng pagkamuhi sa isa't isa. Ang mga taga-Samaria ay nag-asawa ng mga hindi lang kapwa Israelita. Yun nga po yung kanina. Yan, na ikinagalit rin ng mga Hudyo. Kaya ang tawag ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay half-breeds. Yan, sapagkat ang pag-aasawa ng hindi nila kapwa Israelita ay paglabag sa kautusan ni Yahweh. Gaya nga po ng sinasabi sa Deuteronomy chapter 7, verse 3 and 4. Yan, sabi dito, huwag kayong papayag na mapakasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanya lilipulin agad. Ito rin po yung dahilan
Ikaw ang pakipapatok sa hindi mananampalataya. Yun yung rules. Yun yung kautusan. Sapagkat maaari siyang madala ng asawang di mananampalataya sa pagtalikod sa Diyos. Yun lang po yung dahilan kung bakit hindi pinapahintulutan to. Kasi nga baka mamaya maakay, imbis na madala sa Panginoon, mas malayo pa sa Panginoon. Hindi nais ng Diyos na ang sino man ay tumalikod sa Kanya. Bukod pa rito, ang Samaria ang naging takbuhan ng mga itiniwalang na Hudyo dahil sa paglabag sa kautusan. Karamihan sa mga itiniwalang na Hudyo ay kinalinga ng mga Samaritano. Kaya lalong tumindi ang galit ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Yung ikatlo po, palikot tayo doon sa chart. Yan, yung ikatlo po, yan, doon sa bundok at Genesis, ang sentro ng kanilang pagsamba. Yan. Yan, ika-apat po. Yan, sige next. Yan, yung ika-apat po, sa Samaritano po, ang pananampalataya ay halong Judaismo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung paniniwala ng mga Samaritano. Ano naman po yung mga Hudyo? Sige nga po, basahin nga po natin sa Hudyo. Ayan. Sa mga Hudyo naman po, sila po ay naniniwala sa isang Diyos. At naniniwala sila na ang Mesyas, ang tagapagligtas, ay magmumula sa lahi ng mga Hudyo. Ito po yung lahi ni Jesus. Yan. Bagaman, nakita natin ang karamihan sa mga Hudyo ay masigasig sa pagsunod sa kautusan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Gaya ng laging paglalarawan ni Jesus sa kanila, sila ay mapagmataas at matuwid ang tingin sa mga sarili. Ngunit sa katotohanan, sila rin ay katulad ng mga Samaritano na mga makasalanan. Makikita natin yung mga Hudyo sa panahon ito dahil nga alam nila na tama yung kanilang paniniwala. Minsan, nagiging hambog sila. Diba? Kumbaga parang lagi nila sinasabi sa sarili nila, hindi sila makasalanan. Kumbaga parang, yun nga dahil nga nasa kanila yung paniniwala, naging ganon yung kanilang attitude. Okay? Panghuli po, yan, sabi dito, sa Samaritano, ang pinaniniwalaan lamang na kinasihan ng Diyos ng mga kasulatan ay ang unang libro. Ang unang 5 libro sa Lumang Tipan. Ano po yung 5 libro? Ayan. Yung mga Samaritano, yan lang yung kanilang pinaniniwalaan. Doon naman sa Hudyo, ano po yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo? Ayan. Okay. Sa mga Samaritano, ang 5 first book lamang yung kanilang pinaniniwalaan. Pero yung mga Hudyo, yung mga nakasulat lahat doon sa Lumang Tipan. Yan. Ilan lamang ito sa mga naging pagkakaiba ng mga Hudyo sa pagkakaiba ng mga Samaritano sa mga Hudyo. Yan. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang lahat ng ito upang pagtuunan ng pansin ni Jesus ang isang Samaritana. Nais niya na siya ay maligtas. Sabi ko sa Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan, kaya kaysa siyang naput siya na matuwid na di nangangailangang magsisi. Yan. Yan. Makikita natin, yun po, kumbaga itong si Jesus, talagang pumunta siya doon sa Samaria. Meron siyang intensyon. Ano ba yung intensyon niya doon sa Samaria? Iligtas yung Samaritana. Yan. Ayun po, yung letter S. Ano nga po ulit yung unang paraan upang maakay ang kaluluwa para kay Jesus? Ano yung letter S? Salvation in mind. Isa-isip kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa para kay Jesus. Sunod po, letter A naman tayo. Ano yung letter A? Awareness of the lost. Yan. Una po, save. Salvation in mind. Pangalawa po, awareness of the lost. Kilalanin natin ang taong nais nating maligtas. Yan. Ang sabi nga po sa John chapter 4, verse 5 hanggang 8, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang panon ni Jacob.
Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Okay, balikan po natin yung verse 6 and 7. Sa tingin niyo po, bakit kaya sa katanghaliang tapat nagpunta ang Samaritana sa balon upang umigib? Walang tao. Bakit kaya? Ano kaya itsura ng Samaritana? Meron kaya siyang tinatago? Pangit kaya siya? Ano kaya yung reason bakit na itong Samaritana, tanghaling tapat siya nag-igib ng tubig? Di ba? Pwede namang umaga, pwede namang gabi, pero ang ginawa niya, tanghaling tapat. Bakit hindi na lang kaya umaga o bandang hapon siya umigib kung kailan maraming kapwa babae niya rin ang umiigib ng tubig? Yan. Ayon sa kaulian, ang mga babae sa Israel ay umiigib ng tubig sa balon tuwing umaga o kaya naman bandang hapon kapag hindi ganon kainit ang araw. Yan. Yung mga babae, yun talaga yung time nila na mag-igib ng tubig. Pero itong Samaritana, tanghaling tapat siya. Yan. Ang sabi ng mga Bible scholar, marahil na ang babae ito ay isang outcast o itinakwil. Maaaring hindi maganda ang pagkakakilala sa kanya sa kanilang bayan o kaya naman maraming tao ang may ayaw sa kanya. Kaya iniiwasan niya na lamang ang makihalubilo sa kanila. Bukod pa rito, kung pagpapasayahan natin ang kautusan, isa siyang makasalanan. Sapagkat siya ay marami nang naging asawa at inakasama niya ngayon ay hindi niya rin asawa. Yun yung reason. Diba? Marami siyang naging asawa at meron pa siyang kinakasama na hindi niya talaga asawa. Ang sabi po doon sa John chapter 4, verse 15 hanggang 18, sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalang muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. "Wala kang asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Totoo nga ang sinasabi mo. Biruin mo, alam na ni Jesus yung kasalanan nitong babae ito, itong Samaritana na to. Yan, nakita po natin, bago pa man makita ni Jesus ang Samaritana, kilala niya na. Diba? Ibig sabihin, kilala niya na talaga itong Samaritana na to. At kilala niya na kung ano yung kasalanan na ginagawa nitong Samaritana na to. Sa mga taong narito ngayon, marahil meron sa atin dito na hanggang ngayon ay nahihiyang lumapit sa Panginoon. Dahil sa mga nangyari sa iyong nakaraan, o dahil sa mga kasalanan iyong nagawa. Ang Diyos sa oras na ito ay inaanyayahan kang lumapit sa Kanya. Sa totoo niyan, wala tayong malilihim sa Diyos. Amen po ba? Meron tayong malilihim sa ating mga asawa. Meron tayong malilihim sa ating mga anak o sa sino mang tao. Pero sa Diyos, wala tayong malilihim. Gaya itong Samaritana na to. Diba? Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Diba? Sabi nga dito, hindi pa man sinasabi nung Samaritana alam na ng Panginoon. Ganoon din po sa atin. Bilang mga Kristyano, bilang mga anak ng Diyos. Kung meron man tayong bagay na ginagawa at nililihim natin yan sa kung sino mang tao, lagi natin isipin, ang Diyos ang nakakaalam. Sabi nga diba sa Bible, mismo yung bilang ng buhok natin ay alam ng Diyos. Pinuhin mo yun? Ganon kaalam ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Gaya ng Samaritana ito, alam niya ang lahat sa ating buhay. Alam ni Jesus ang kalagayan ng Samaritana. At alam rin niya na kailangan niyang makalaya ang Samaritana sa kasalanang umaalipin sa kanya at iyon ang paghahanap ng kaligayahan sa tao sa halip na sa Diyos. Bakit nagkaroon ng maraming asawa itong Samaritana? Kasi naghahanap siya ng love. Diba? Kahit
kahit na paulit-ulit siya nag-aasawa kasi siguro hindi siya makampante sa unang niyang asawa, hiniwalayan niya, naghanap ulit siya. Kumbaga ganun eh. Hinahanap niya yung kaligayahan kanino? Sa tao. Hindi niya hinahanap sa Diyos. Hindi tayo binigyan ng Biblia ng dahilan kung bakit nagkaroon ng 5 asawa ang Samaritana. Gayunpaman, makikita natin ang kanyang pagnanais marahil na makahanap ng kasiyahan sa pagkakaroon ng relasyon sa iba. Ngunit hindi ito ang naging sagot sa hinahanap niyang tunay na kasiyahan sa kanyang buhay. Tandaan natin, sa panahon ni Jesus, ang mga lalaki lamang ang binibigyang karapatang makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Yun lang, yung sa panahon po ni Jesus tanging ang lalaki lamang ang may karapatang makipag-divorce sa kanyang asawa. Yung mga babae, walang karapatan. Pero ngayon, di ba? Pwede na. Di ba? Pwede na mag-file ng divorce ang babae para sa kanyang asawa. Samantalang, ang mga babae ay walang ganitong karapatan. Ibig sabihin, 5 lalaki. 5 lalaki na ang nakipag-divorsyo sa kanya. Pero ito po yun, 5 lalaki na yung nakapag-divorsyo sa kanya. Nakita po ba natin ang sitwasyon ng babae ito? Ang babae ito ay nasa isang desperadong kalagayan at tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ganun din po sa atin. Huwag nating hanapin yung kasiyahan sa sinumang tao. Ang kasiyahan ay makikita lang natin sa ating Panginoon. Gaya nga po ng sinasabi sa John chapter 4, verse 13 hanggang 14, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Alam ni Jesus na ang babae ay uhaw sa pagmamahal. Kaya kung nais ng Samaritana na mapawi ang kanyang uhaw sa pagmamahal na kailangan niyang papasukin si Jesus sa kanyang puso. Dahil si Jesus mismo ang tubig na papawi sa lahat ng kauhaw niya na hindi kayang pawiin ng mundo. Only Jesus can fully satisfy our thirsty souls. Yan. Kung nais natin maakay ang iba, patungo kay Jesus, mahalaga na kilalanin natin sila. Yun po, kung gusto natin maakay natin yung tao ito, dapat kilalanin natin sila. Hindi natin sila huhusgahan sa anumang nakikita natin. Tama po? Itong makikita natin, si Jesus ba yung ng Samaritana? Hindi po, di ba? Hindi niya sinabi, ikaw, marami kang naging asawa. Hindi. Diba? Inintindi niya. And ganun din, kung gusto natin maakay yung tao ito, kilalanin natin siya. Huwag natin siyang i-judge ayon sa nakikita natin, ayon doon sa ginagawa niya. Diba? Kasi kapag gano'n yung ginawa kagad natin, ano yung maaaring mangyari? Maniniwala kaya siya sa'yo? Hindi na eh. Bakit? Kasi ginudge mo na siya eh. Diba? Ginudge mo na siya doon sa kasalanan ng ginawa niya. Pero si Jesus, hindi niya ginudge yung babae. Diba? Yan, balikan nga po natin, ano ang unang 2 paraan upang maakay ang kaluluwa kay Jesus? Ano po yung letter S? Salvation in mind. Letter A, awareness of the lost. And letter B, value the lost. Pakalagahan natin ang naliligaw na kaluluwa. Yan, basahin po natin John chapter 4, verse 10. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Yan, makikita natin kung paano binibigyan ng halaga ni Jesus ang Samaritano. Maraming pinagkala barrier o hadlang si Jesus
upang makausap lamang ang babae nito. Ano po yung mga barrier nila yun o mga hadlang na to? Una, yan. Ano po yung unang barrier? Racial barrier. Yan. Sabi dito, Jesus, a Jew speaking to a Samaritan woman. Inalis ni Jesus ang tinatawag nating racial barrier o ang hadlang sa pagkakaroon ng ibang lahi. Alam naman po natin na si Jesus ay isang ano po? Hudyo. Yan. At ang isang Hudyo ay hindi nakikipag-usap o nakikihalubilo sa isang Samaritana. Kasi nga yun yung rules. Yun yung hindi pwedeng gawin na ang Hudyo makipag-usap sa mga Samaritana. Ikalawa. Ano po yung ikalawa? Gender barrier. Inalis din ni Jesus ang gender barrier o ang hadlang dahil sa kasarian. Ang mga lalaking Hudyo po ay hindi dapat makipag-usap sa mga babae, lalo na kung ito ay gagawin sa publiko at kung ang babae ay isang makasalanan. Ang tindi po, no? Bawal yon na makipag-usap yung lalaki, Hudyo, doon sa babae, lalo na sa public, lalo na kung siya ay kilalang makasalanan. Yan. Sa pagkakataon ito, ang babae ay isa na Samaritana at isa pa siya makasalanan. Doble, no? Samaritana na, makasalanan pa. Sa tingin niyo, nilabag ba ng Diyos o nilabag ba ni Jesus yung kautusan? Nilabag, pero malalaman natin. Yan, mamaya. Yan. Ikatlo, inalis ni Jesus yung religion barrier. Sabi dyan, a rabbi speaking to a Samaritan woman. Yan, a sinner. Yan, ikatlo, inalis ni Jesus ang religion barrier. Alam naman natin na si Jesus ay isang rabbi. Ano po yung rabbi? Guro. Yan. Kasi sa Greek word po, ang ibig sabihin po ng rabbi is guro. Yan. Ang mga guro rin sa panahon ni Jesus ay hindi rin dapat nakikipag-usap sa isang makasalanan. Okay. Yan. Yan. Ikaapat po. Ano yung ikaapat? Social barrier. Yan. Sabi dito, Jesus asked for a drink from the Samaritan. Jews would not use the same utensils as a Samaritan. Ikaapat po, inalis ni Jesus ang social barrier. Yan. Nang hindi ng tubig si Jesus sa isang Samaritana, walang lalagyan si Jesus para sa tubig. Ibig sabihin, kailangan niyang manghiram ng lalagyang tubig sa Samaritana upang makainom. Ang mga Hudyo po ay hindi rin gumagamit ng anumang kagamitan mula sa mga Samaritana. Napakadaming rules, no? Ang hirap. Di ba? Hindi pwede gumamit ng gamit ng Samaritana ang mga Hudyo. Kasi nga, nandun yung tension eh. Nandun yung away ng mga Hudyo at Samaritana, kaya maraming rules talaga. Ay, hindi ka pwede makipag-usap sa mga Samaritana. Kasi ang dami talaga. Ayan. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, tila paglabag ang ginawa ni Jesus. Talagang lumabag si Jesus. Ang dami. Di ba? Tila paglabag yung ginawa ni Jesus. Nang tanggalin niya ang mga hadlang upang makabaginan ng kaligtasan ang Samaritana. Ngunit, higit pa si Jesus sa mga tradisyon ito. Hindi inisip ni Jesus yung mga tradisyon. Ano inisip niya? Maligtas ang Samaritana nito. Di ba? Kayo po ba? Kaya ba natin? Kunyari, pumunta tayo sa ibang bansa, pupuntan tayo ng ulo. Kaya mo ba mag-share tayo ng Word of God? Pero katumbas, pupuntan ka ng ulo. Kaya? Mga sumagot, mukhang di natin kaya, no? Mukhang sa pagdating ng Panginoon, lahat tayo ay hindi maliligtas, ha? Hindi mo, di ba? Doon sa testing, ganun pala eh. Ito makikita natin si Jesus eh. Ang daming pinagbabawal. Pero, hindi siya nagpadaig. Kasi ano yung intention niya? Itong Samaritana, kailangan makakilala sa Panginoon. Kasi itong Samaritana na ito, makasalanan. At kailangan niyang maligtas. Ganun yung konsepto ng kaisipan ng ating Panginoon para doon sa kaligtasan na gusto niyang ibigay doon sa Samaritana. Sana ganun din po tayo. Diba? Ano man yung rules, kung gusto natin ibahagi ang salita ng Panginoon, i-share natin. Sapagkat yung kaligtasan, yun ang mahalaga eh, sa buhay natin din sa mundong ito. Diba? Kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Alam naman po natin na sa mundong ito lahat tayo ay mawawala. Ayun po ba?
At meron tayong patutunguhan. Sino rito, kung sakaling mawawala siya sa mundo o pupunta siya ng langit, taas mo kamay. Ay, konti lang po ang pupunta ng langit, nakakalungkot po. Ulitin po natin, sino rito, kung sakaling dumating man ang Panginoon, sa langit pupunta, taas sa kamay. Naku, kailangan natin magpatanggap ulit sa Panginoon, napakakaunting pa lang. Mukhang kalahati lang kami pupunta ng langit. Yung iba po, hindi pa sure? Yan, mukhang kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao, sa mga kapatid natin. Kaya ngunit, higit pa si Jesus sa mga tradisyong ito. Mas higit na mahalaga kay Jesus ang kaligtasan ng mga kaluluwa kaysa pagsunod sa mga tradisyong nilikha lamang ng tao. Alam ng Diyos na itong mga utos na ito, nilikha lamang ng tao. Pero yung kaligtasan na ibibigay ko sa Samaritana ay ibigay ng Diyos. Diba? Naparito si Jesus upang ipakita ang tamang pamantayan ng pag-ibig sa Diyos, gayon din ang pag-ibig sa kapwa. Tandaan natin si Jesus ang kaganapan ng kautusan. Ngayon naman, alamin natin, ano nga ba yung ginawa ni Jesus upang magkaroon ng pananampalataya sa Kanya ang Samaritana. Kaya sabi ko, how does the Samaritan woman come to faith? Una po, Jesus. Ano po yung una? Jesus gave time to see the Samaritan woman. Kanina, nabasa natin na intentional. Ano po ibig sabihin ng intentional? Sadya. Diba? Diba? Sinadya na talaga. Yan, intentional. Na makita ni Jesus ang Samaritana. Kahit na dumaan pa siya sa Samaria, makausap niya lamang ang babaeng ito. Natakot ba ito si Jesus na dumaan sa Samaria? Hindi. Diba? Pero itong mga Hudyo, takot sila doon sa map natin kanina, takot silang dumaan sa Samaria. Pero itong si Jesus, hindi siya natakot dahil alam niya kung ano yung purpose niya. Bakit siya pupunta doon sa Samaria. Second po, yan. Ano yung pangalawa? Jesus used a common point of interest which got the woman's attention. Ano po yun? Ano po yun? Yung water. Yan. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, mahalaga na matuto tayong kuhain ang loob ng ating kausap upang mahibahagi sa Kanya ang salita ng Diyos. Sa pagkakataon ito, gumamit si Jesus ng bagay na mahalaga sa babae upang makuha niya ang kanyang atensyon at ito nga ang tubig. Ang galing ng Lord, no? Napaka-creative niya kung paano niya madadala itong tao to. Ano yung pangangailangan ng Samaritana? Water. Di ba? Ano ginawa ni Jesus? Dinahandaan niya rin sa water. Paano ba ako makakainom ng tubig na to? Di ba? Ang galing, napaka-creative niya kung paano niya mapapatanggap itong babae sa Samaritana na to. Kaya kung gusto natin maakay ang mga tao kay Kristo, dapat maging creative tayo o malikhain tayo kung paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Sino po rin na nagbabahagi ng salita ng Diyos? Salamat po sa 10 lamang na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, dapat po yan po yung ano natin, di ba? Yan po ang mission na po natin, mga satanggap natin ang salita ng Panginoon natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior ng ating buhay. Dapat ibinabahagi natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Yan po yung mission natin. Di ba? Go and make disciples of all nations. Ibahagi natin yung salita ng Diyos. Paano tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Uy! Tumanggap ka na sa Panginoon as Lord and Savior kasi dati na si Jesus. Ganun po ba? Uy! Makasalanan ka masyado. Para mabago yung buhay mo, ginalanin mo si Jesus. Ganun po ba? Dapat hindi tayo maging gano'n. Kasi kung paano siya makakilala sa Panginoon, kung ginajudge na, sabi ko kanina, ginajudge na natin siya. Di ba? Makikita natin dito sa Samaritana yung ginawa ng Panginoon, naging creative siya eh. Dinaan niya sa water. Alam ko na kung paano ito dadalhin itong Samaritana na to. Kunyari, kukuha ako ng tubig dun sa balon. Di ba? Hanggang nagkaroon na sila ng conversation. Makikita po natin. Dapat din tayong maging maingat at matalino sa pagbibitaw ng mga salita sa kanila upang makabuo tayo ng magandang relasyon sa kanila bilang kaibigan. Gaya nga po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2, verse 4 and 5, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba,
at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Let us build good relationships with people. Ikatlo po, ano po ikatlo? Jesus accepted the Samaritan woman as she is. Nang walang panghuhusga, tinanggap ni Jesus kung sino ang Samaritana. Hindi niya ginudge yung Samaritana ayon sa pagkakaalam niya doon sa taong ito. Dapat nating tandaan na Jesus pursue us as we are. Jesus sees our hearts. Jesus desires to set us free. Ano nga ulit ang ikatong paraan upang mawin natin o maakay natin ang kaluluwa patungo kay Jesus? Ano yung letter S? Salvation in mind, awareness of the lost, value of the lost. Yan, nakakatatlo na tayo. Nakaka-S, A, victory B. Yan. Ano naman po yung letter E? Ika-apat po, enlighten the lost about the truth. Sabihin natin ang katotohanan sa mga nanliligaw na kaluluwa. Balikan po natin yung sinabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 15 hanggang 18. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po niyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo muli. Verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Nabasa natin itong mga talatang ito upang makalaya ang babae sa kanyang sitwasyon. Kailangan ipakita ni Jesus sa kanya ang kanyang spiritual na kalagayan. Na siya ay namumuhay sa kasalanan kaya hindi niya mararanasan ang tunay na kaligayahan na hinahanap niya. Ang sabi ni Jesus sa verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Nais ni Jesus na magsisi ang Samaritana sa kanyang kasalanan nang sa gayon makita niya ang maliwanag ang katotohanan patungkol kay Jesus. Kung mapapansin natin dun sa verse 19 hanggang verse 20, nagkakaroon na ng interest ang babae tungkol sa mga spiritual na bagay. Di ba? Makikita natin kanina, si Jesus, dinaan niya lang sa water. Ngayon, ginagawa niya ng spiritual. Di ba? Dahil sa sinabi ni Jesus, nabanggit niya ang tungkol sa pagsamba sa Diyos. Sabi po sa John chapter 14 at John chapter 4 verse 19 hanggang 20, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, mahalaga na may makita natin sa ating sinasyaran ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Nawa, sa pamamagitan natin, makita ng iba kung gaano nila kailangan si Kristo sa kanilang mga buhay nang hindi nakukompromiso ang katotohanan. Yan, sabi dito, do not compromise the truth to win favor. Ang sabi nga sa Jude chapter 1, verse 22 hanggang 23, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasaklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Si Jesus ay nilalang bilang kaibigan ng mga makasalanan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya hinayaan na ang isang tao ay manatili sa pagkakasala. Kung ano tayo po ay totoong kaibigan, dapat hindi natin kinukonsinte ang pagkakasala ng ating kapatid. Amen po ba?
Di ba? Ang tunay na kaibigan, dapat ano? Sinasamahan ng kagawa ng kasalanan ng kaibigan. Ano po dapat? Ang tunay na kaibigan dapat kinokorek ang mali. Ganun si Jesus. Di ba? Na alam ni Jesus na itong tao ito ay makasalanan at kailangan niya ng kaligtasan. Yan gano'n din sa atin. Di ba sabi nga sa Bible, ang nakakaalam ng mabuti ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. And tayo po as a Christian, yun po ang pananagutan natin sa ating kapwa. Kung alam natin nagkakasala yung ating kapwa, i-correct natin. Hindi i-judge siya. Magkaiba po ang pagkukorek sa pag-judge. I-correct natin. Sabihan natin kung ano yung tama. At yun po yung ginawa ng Panginoon. Tinutulungan ni Jesus sa isang tao upang siya ay tuluyan na makalaya sa kasalanan. Ganito rin dapat ang ating maging ugali sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Maawa tayo sa kanila, ngunit dapat din tayo mag-ingat na hindi tayo maakay sa kanilang masasamang gawa. Baka mamaya, imbis na tayo yung magdala patungo sa Panginoon, tayo pa yung nadadala patungo dun sa paggawa ng kasalanan o sa mali. Kaya bagkos, tayo ang maging halimbawa sa paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy po natin ang mga sumusunod na verse. Sabi po sa John chapter 4 verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 22, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Nabasa natin sa mga talatang ito na inihayag ni Jesus ang katotohanan tungkol sa tamang pagsamba. Sabi po sa verse 23 hanggang 26, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ni nanais ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Sa pagkakataon ito, inihayag na ni Jesus ang kanyang sarili sa Samaritana. Ang galing po, no? Kung paano ginawa. Susundan po natin kung paano ginawa ng Panginoon. Yan. Ang kanyang sarili sa Samaritana na siya ang Mesyas na magpapahayag sa kanila ng lahat ng bagay. Nakita ba natin ang Father ni Jesus sa pakikipag-usap sa isang tao upang mahibahagi ang salita ng kaligtasan? Tingnan po natin yung chart na ito. Yung una po, ano po yung una? General conversation. Di ba? Ginawa muna ni Jesus, tinignan niya muna, nag-iigim ng tubig, itong babae ito, itong Samaritana na ito. Dinaan muna niya sa gano'n eh. Pangalawa po, dinaan niya na sa spiritual conversation, yung pagsamba. And yung pangatlo po, gospel conversation. Doon niya na pinatanggap itong Samaritana. Di ba? Yan po yung gawin nating pattern kung sakali tayo po ay mag-share ng salita ng Panginoon. Mula sa paghingi ni Jesus ng tubig hanggang sa pag-usapan nila ang tungkol sa kaligtasan na ibinibigay ni Jesus sa sangkatauhan, dapat tularan natin kung paano inakay ni Jesus ang mga tao tungo sa kaligtasan. Yan. Muli po, ano po yung unang apat na paraan upang maakay natin ang kaluluwa kay Jesus? Ano yung letter S? Salvation in mind, awareness of the lost, value the lost, enlighten the lost about the truth, and letter D. Yan, tapos na po tayo. Yan, letter D po, ikalama at panghuli na letter D, determine to succeed. Maging determinado tayo sa pag-akay ng kaluluwa kay Jesus. Basahin natin John chapter 4, verse 39 hanggang 42. Maraming Samaritano
bayang iyon. Ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan, makikita po natin, ang galing, no? Hindi lang yung Samaritanang naligtas, kundi yung mga nandoon din sa Samaria. Dahil sa pagtsatsagaan ni Jesus, na bahagi na nakaligtasan ang Samaritana, hindi lamang siya ang naligtas, kundi pati na rin ang kanyang mga kababayan. Diba? Ginamit ng Diyos itong Samaritana na to para doon sa kanyang mga kababayan. Makikita natin na si Jesus was patient in dealing with the Samaritan woman. Yan. Sa kabila ng maraming tanong at literal na mga sagot ng babae ni Jesus, matyaga si Jesus na ipakilala ang kanyang sarili sa babae na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mahalaga na sa tuwing nagpapakahagi tayo ng salita ng Diyos, matyaga tayong nakikinig sa ating sinasabi. Dapat hindi lang tayo tagapagsalita. Ano dapat tayo? Taga-pakinig din. Diba? Kapag tayo po ay nag-share, dapat pinapakinggan din po natin yung sinasyaran natin kung ano yung kanyang saloobin. Baka kasi mamaya, share lang tayo ng share. Sinashare lang natin yung Word of God. Pero sa mind niya, napakarami palang question. Hindi naging malinaw sa kanya. Minsan kasi, yan yung nagiging problema, lalo na pagdating sa camp. Yan, ito, ano na to eh. Pag sa camp, every year, tumatanggap ang yun sa camp. Diba? Naririnig niyo po ba pagtanggap sa Panginoon? Naririnig niyo po ba pagtanggap sa Panginoon? Hindi. Hindi every year tumatanggap tayo sa Panginoon, ha? Baka yun yung pagkakaalam po natin. Ang pagtanggap sa Panginoon, ilang beses lang? Isa lang. Pag tinanggap na natin ang Panginoon as Lord and Savior ng ating buhay, isang beses lang. Kasi dati, nung ako po ay campers, parang every year, tanggap ako ng tanggap. Bakit? Kasi mga kaibigan ko, tumayo sa harap. Siyempre, kung na lang mag-isa dyan, tatayo ka rin doon. Tatanggapin mo ulit si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Baka sobrang-sobrang na papunta ka na ng langit pag paulit-ulit mo tinatanggap ng Panginoon. Hindi po. Kapag tinanggap na natin si Jesus Christ, personal Lord and Savior ng ating buhay, isang beses lang. Okay na yun. Tapos na yun. Hindi nire-renew ang salvation. Diba? Tinanggap na natin siya eh. Siyempre dapat ang pagtanggap, sincere sa ating puso. Hindi ginaya lang. Kasi kasama ko, mapanggap sila, tatanggap din ako sa Panginoon. Diba? Kumbaga, kailangan maging malinaw sa atin, ano ba yung pagtanggap sa Panginoon? Sabi ko nga, mas maganda talaga na mayroong isang tao talaga sa iyo na mag-share ng kaligtasan. Tama po? Sino rito na tumanggap siya sa Panginoon, mayroong nag-share sa kanya na isang tao? Lahat po kayo, gaya-gaya lang po yung iba. Yan, di ba? Meron po, di ba ako po, sabi ko nga, ako may share sa akin na si Ate Gloria. Talagang winanakunuan na ako. Dahil kasi nung bata pa ako, sabi ko nga, nung umatin pa ako sa camp, paulit-ulit yung salvation. Siyempre, sabihin ng pastor, lahat ng gusto tumanggap sa Panginoon, lumapit sa harap. Eh, siyempre, mag-isa ka na lang nakaupo dyan, tatayo mo na lang din. Every camp, ganun po yung ginagawa namin. Pero mas naunawaan ko yung kaligtasan nung sinay sa akin ni Ate Gloria, yung salvation. Mas malinaw, mas mauunawaan natin. Di ba? Hindi ginaya, pinaniwanan. Ganun din yung ginawa ni Jesus. Pinaniwanan, ano ba ang kaligtasan? Sino ba si Jesus? At kung saan mga tayo, saan tayo pupunta? Para mas alam natin sa sarili natin na ligtas tayo. Kaya pag tatanong, sino rito ang ligtas na? Taas ka ng kamay. Bakit? Kasi sure na tumanggap sa Panginoon. Siguro yung iba rito rin hindi tataas, tumanggap lang, gagaya lang ng kasama niya sa bahay. Hindi naman po, no? Nahiya lang siguro. Sana po, kapag tayo ay tatanungin kung saan yung tayo ay pupunta sa langit, as natin, maging proud po tayo. Eh kung ang tanongin po natin, sino din pupunta yung piano, taas ang kamay? Siyempre, hindi kayo tataas din ng kamay. Ayaw nyo dun eh. Di ba? Dapat maging proud po tayo. At ganun po, yung ginawa ni Jesus dun sa Samaritana.
Di ba? Naging maayos yung conversation nila. Pinaliwanag ni Jesus, ano ba yung kaligtasan? Di ba? At sakali, ano ba yung nagiging bunga nito? Ayan. Mahalaga na sa tuwing magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, matyaga tayong nakikinig sa ating sinasyaran. Iwasan natin kumabot sa pakikipagtalo o debate. Sino rito nakikipagdebate? Wala. Siyempre walang aamin. Sino rito pag may kakatok sa pinto nila? Ay, upo ka rito. Pag-usapan natin yung mga bagay na yan. Di ba? Wala naman ganun, no? Wala naman, di ba? Kung sasanahan mo ng pinto, wala pong tao. Pero nasa loob ng bahay. Di naman. Kaya sabi nito, huwag tayong makipagtalo o huwag tayong makipagdebate. Ang ating pakikipag-usap, kundi mahinahon natin sagutin o ipaliwanag ang kanyang mga katanungan tungkol sa pananampalataya na meron tayo. Di ba? Dapat ganun po. Pag alam na natin na panasagot yung sinasyaran natin, kalma lang tayo. Di ba? Hayaan, pakinggan natin. Di ba? Kung talaga napapakinggan natin at okay na siya, ipaliwanag naman natin yung side natin. Ipaliwanag naman natin yung salvation na meron po tayo para sa kanila. Okay? Ayun na po, makinig at mahinahon lang po sa pag-share. Gaya nga po ng sinasabi sa unang Pedro chapter 3, verse 15 hanggang 16a, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Balikan po natin ang limang paraan to win souls effectively. Ano yung letter A? S. Salvation in mind. Awareness of the lost. Value of the lost. Enlighten the lost about the truth. Determined to succeed. Yan po yung lima. Para ma-win natin yung soul o yung kaluluwa ng ibang tao effectively. Gawin po natin ito sapagkat ito ay naging halimbawa na ginawa po ng ating Panginoon. Ngayon naman po, bilang pagtatapos, nais kong ipahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang misyonaryo na nagngangalang Hudson Taylor. Yan. Si Hudson Taylor po ay isang British missionary sa China noong 19th century. Habang sila ay nag-mission sa China na mga kasama niya, napansin niya hindi epektibo ang ginagawa nilang paraan upang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga Chinese. Diba? Nakita niya, parang hindi effective yung pag-share natin yung Word of God. Ano kaya ginawa nitong ni Hudson Taylor na to? Ayan. Kaya naman, naisipan niya ibagay ang kanyang sarili sa mga Chinese sa pamamagitan ng pagsuot ng kanilang damit, gayon din ng pag-aaral ng kanilang wika. Yun yung ginawa niya. Nagsuot siya ng Chinese na damit at nag-aral ng wika. Naging mahusay siya sa pagsasalita ng wika ng mga Chinese. Kaya naman, marami siyang nabahaginan noon ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, let us in everything not sinful become like the Chinese, that by all means we may save some. Dahil sa kanyang pagtsatsaga at pag-ibig para sa mga tao sa China, nagbunga ang kanyang pangangaral ng 18,000 Chinese ang naging Christian. Biruin niyo po Yan. At ang komunidad na tinuturuan nila ay nakapagtayo rin doon ng 125 schools. Ang mga ginawa at sinabi ni Hudson Taylor ay mababasa rin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 22. Ang sabi ko rito, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang nahinari upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Diba? Makikita natin na mismo si Apostol Pablo, ibinagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binabahaginan niya ng salita ng Panginoon. At naging effective naman, di ba? Napakagaling naman ang ginawa ni Paul. Yung ganun din yung ginawa nito, di ba? Siya ay nagsuot ng damit at tiningnan niya paano ba mababahinan itong mga Chinese na to, di ba?
Yan. Gaya po ng ating Panginoong Hesus, ni Pastor John Harper, ni Hudson Taylor, at ni Apostol Pablo. Paano naman kaya tayo gagamitin ng Diyos upang ibahagi sa iba ang kanyang salita? Ito po ang hamon ng Diyos sa umaga nito. Sana po, dun sa ating mga tinalakay ngayong buwan, Win to Souls, mas marami tayong maakay para sa Panginoon. Alam naman po natin na yun po yung responsibilidad po natin bilang mga Kristiyano na inatang ng Diyos. Gawin po natin yung bagay na ibinigay ng Diyos, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga classmates, at sa mga taong nakakasalubungan natin. Dahil alam naman natin na malapit ang dumating ang Panginoon at gusto ng Diyos sa muling pagbalik niya, lahat tayo ay babalik sa Kanya. Lahat tayo ay naniniwala at nananampalataya tayo sa iisang Diyos na ating pinaniniwalaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan. Salamat, Panginoon, dahil sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Bagaman kami po ay makasalanan, kami po ay maruting sa iyong harapan, pero dahil sa kaligtasan mo, lahat ng ito ay iniligtas mo. Salamat sa buhay na walang hanggan na meron po kami. Na alam po namin na sa mundong ito, kung kami po ay mawawala, alam po namin na sa piling mo kami pupunta. Patuloy na tulungan mo po ang bawat isa na gamitin mo po na ibahagi din sa iba ang kaligtasan na meron po kami. Alam po namin na mahirap. Alam po namin na maraming hadlang sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Nawa, Panginoon, Ikaw yung maging idol namin, Ikaw yung maging katulad namin, Panginoon. Kung paano mo binahagi sa Samaritana ang kaligtasan, ganun din po kami. Tulungan niyo po kami na maibahagi din po namin ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho, sa aming mga classmates, at sa iba pa, Panginoon, na mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Patuloy ka na kumilos, Panginoon, nawa sa Panginoon magdarating, makita namin, Panginoon, na ang bawat tao sa mundo ito, sa bawat nilikha mo, ay muling babalik sa iyo, na tinanggap ka as Lord and Savior ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po sa umaga ito, at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.